Kamusta po mga kalahi all over the world? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin si Senator Amy. Nagkwento po si Senator Amy tungkol po sa ginawa nilang TV commercial, campaign ads ni BP Sara. At nagpasalamat na rin po si Senator Amy kay BP Sara. So ano kayang kwento ito? Nako. Mamaya papanood ko po sa inyo kung ano yung kwento ni Senator Amy. Pero mayroon pong inamin. Opo, umamin na po si Senator Amy Marcos. Ito yung dating hinala natin. Inamin na ni Senator Amy na siya talaga ang nagpahamak kay BP Sara. Pero, mayroon naman pong pangako si Amy. Hindi na raw niya bibiguin si BP Sara. So, umpisahan na po natin. Ipapanood ko po sa inyo. Ito po recently lang, no? Kani-kanina lang. Mainit-init pa ito. Ito pong press conference ni Senator Amy. Pakinggan nyo. Okay ma'am, regarding na lang sa sa recent endorsement by the VP. Yes, I'm not able to express my thanks and the great honor she's endowed upon me for endorsing me. If truth be told, I think both of us forgot about the election almost entirely, and following the extraordinary rendition of President Duterte to The Hague. Hindi po extraordinary rendition ang nangyari, Madam Amy. With due respect. Kidnap po ang nangyari kay Pangulong Duterte. Kung extraordinary rendition ang ginawa ng gobyerno ni Marcos, dapat sana kahawig ito nung kay Tebes, no? Si Tebes kinukuha ng gobyerno ng Pilipinas, pero ang ginawa ng gobyerno ng Timor-Leste idinaan sa korte, no? At nanalo si Tebes, kaya hindi siya nakuha ni Boying Rimulya. Yan po yung extraordinary rendition. Dadaan ka muna sa korte. Kaya lang si Pangulong Duterte hindi po dumaan sa korte. Kaya kidnap po ang tawag doon, with due respect, Madam Amy. I think, like many of our countrymen, we were quite traumatized. In my case, it felt like a repeat of a nightmare that occurred, and I saw only my father being taken to Hawaii. Kaya medyo masama ang loob ko noon at hindi ko na naisip yung kampanya. Pero ang sabi ni Senator Robin, pati ni Vice President, ang sabi nila, ang utos daw ni former President Duterte, umuwi na kayo at mangampanya. Kaya biglang nangampanya at biglaan lang naman yung ad na yun. Naalala namin kasi ako nakatutok sa hearing, nakatutok sa budget, nakatutok sa kung saan-saan. Abay, sabi nga hey, mangampanya na tayo, at biglaan kami nag-taping ng the following day. Strangely, at least to me, the Vice President said that it has to be black. Sabi ko, what kind of political ad is in black? What are we going to do? Why black? Because black is the color of the country today. And I suppose she's right. And as a result... Oh, right talaga. Correct talaga. Correct po si BP Sara. Ang Pilipinas ngayon ay nasa dark years or dark side. Nasa kadiliman. Sa ilalim ng pamumuno ng iyong ading. Hindi po ba? Pero may kasabihan po no? Ika nga, kung minsan nilalagay daw tayo ng Panginoon para makita yung liwanag. Ano po? O yung bright side. No?
Sana bukas, tigok na. Para makita na natin yung bright side, yung liwanag, di po ba? Tuloy na nga natin. We shot the entire thing dressed in black, which I thought was rather grim, but at the same time, it's entirely appropriate. So that's what happened. Itim, ipaglaban ng tama, itama ang mali. Sen, itong pag-endorso ni VP Sara sa inyo, paano ito mapapalakas ang chance na manalo kayo sa darating na election? Well, alam naman natin talagang pinakikinggan ng ating Vice President, lalo't andito tayo sa Cebu, sa Mindanao. Malaking bagay talaga ito, malaking tulong. Pero hindi naman yun ang inisip ko. Talagang natutuwa lang ako kasi hindi nagmamaliw ang aming pagiging kaibigan. Sabi ko nga, kami naman ang magkaibigan ng umpisa dahil sa 2019, siya nangampanya para sa amin halos araw-araw. Nangangampanya kami sa lahat ng kasuluk-sulukan, and it went on even as DepEd Secretary. We ended up going to a lot of last mile schools, and I was full of admiration for her commitment and hard work. Thereafter, ang palagay ko, ako nagpahamak sa kanya eh. Ayun na nga. Kasi recruit ko nga, hindi ko na makakalain na magkakaganito. Ayun na nga. Nag-self-confess na. Umami na po si Madam Amy. Siya talaga yung pahamak. Kasi siya naman talaga yung kumausap kay BP Sara. Siya yung nagkumbinsi para makuha nila si BP Sara, di ba? Na mag-Vice President kay Bongbong Marcos. At least, umami na po siya. Pero kulang. Kulang po eh. Sana aminin na rin na durugista yung kapatid niya. O, di ba? Sana aminin na niya na bangag. At ilabas mo na rin yung mga ebidensya mo. I'm sure may mga hawak na ebidensya yan. At isiwalat mo na rin ang lahat ng korupsyon. Korupsyon ni Bangag, korupsyon ni Kokak, korupsyon ni Tamba, lahat ng mga alam mo. Sabihin mo na. And kahit ano pa ang nangyari, hindi naman siya nagbabago, nanatili pa rin siyang kaibigan ko. At kilala naman niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi ko siya bibiguin, hindi rin niya ako kailanman binibigo at nagpapasalamat. So, yan po yung pangako ni Madam Amy, no? Hindi raw niya bibiguin si BP Sara. Ibig sabihin, pag nanalo siya, si Amy, poprotektahan niya po si BP Sara sa impeachment. So, ginawan ko na lang ng kahulugan. Yan po yun eh. Pag sinabi mong hindi bibiguin, hindi mo bibiguin. Pagdating na ng botohan, nanalo si Amy, o hindi niya bibiguin si BP Sara. Kaya, nakasisiguro tayo dito. Imposibleng imposibleng traidorin si BP Sara. I don't think so. Papasalamat ako lagi. Sen, pahabol, ano po yung nagkausap na po ba kayo ni President Bongbong Marcos tungkol sa pagkalas mo sa partido at ano po yung sinabi? Ang nangyari kasi dyan, nung October pa, sinabi ko na talaga na magiging independent ako. At yun nga, I only joined the rallies where we had friends. For example, Dalawag rally because my son was the governor and he was telling me, you better come. So I joined them, but I made it very clear from the very beginning that I would be independent, thinking that something bad would happen. May masama akong kutob eh. Ayun. Parang I was quite restless and anxious about the campaign, that it would somehow May masama daw siyang kutob. Alam niyo kung ano yon? May masama daw siyang kutob. Something bad will happen. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ni Amy? Alam niyo kung minsan patalasan din ng utak to eh. Si Amy, mayroon po itong nalalaman. Ako naniniwala.
ginamit niya lang yung salitang kutob. Ano? Alam niya na may planong kidnapin yung dating Pangulo, si Tatay Digong, at yung pag-i-impeach kay BP Sara, alam niya yan. At malamang sinasabi ito ni Amy kay BP Sara. Kaya magtataka ka eh. At syempre, hindi ito ipinagsasabi ni BP Sara. Top secret ito. Yung mga impormasyon galing kay Amy. kaya nagtataka yung ibang tao eh. Bakit ganon? Diba? Bakit tinaas ni Inday yung kamay ni Amy? Tapos sinasabi ng iba, itong si BP Sara, walang kadala-dala ito eh. Yan po yung naisip ko, malamang si Amy nagbibigay ng impormasyon kay BP Sara. Kaya ganun na lang po yung tiwala ni BP Sara. Yan po yung sabi sa inyo eh. Patalinuhan to eh. Kapag tinatanong ng reporter si BP Sara, kamusta po kayo ni Senator Amy? Maikli lang ang sagot eh. Maikli lang yung sagot ni BP Sara. Okay naman kami. Ganun lang. At yung mga impormasyon na kukuha niya kay Amy, top secret yun. Baka kahit sa asawa niya, hindi niya sinasabi yan. Down into very bitter and unpleasant politics, and true enough, it did become entirely toxic and quite beyond my little nightmare. It became very, very much worse. Hindi ko naman akalain na magiging ganito kalala, na magkakaroon ng impeachment, magkakabulastugan, pati yung budget, pinakialaman, hanggang sa tinangay na nga si dating Presidente Duterte na may sakit na, matanda na, nako, dinala pa kung saan-saan, ni hindi man kinilala ang husgado dito sa Pilipinas, ang laking insulto sa ating magagaling na huwes, sa mahuhusay na abogado. So, I didn't think it would get this bad, but I had a very bad feeling that things were going to deteriorate along the campaign season. And true enough, it became very much worse than I'd expected. And yun nga, balik na lang ako sa pagiging independent at iikot-ikot. Mas maigi ng ganon. Alright. Putulin na natin. Mahaba tong press ko ni Senator Amy. Siguro gawan ko na lang ito ng part 2. Okay. Regarding po sa pag-endorso ni BP Sara kay Amy at Camille Villar, iba-iba po yung naging reaksyon ng mga netizen, mga DDS, especially kay Amy, no? Yung iba, iboboto raw si Amy. Yung iba naman, hindi nila iboboto si Senator Amy. Never again, sabi nila. Never again to Marcos, no to Marcos, no? Ang gusto kong sabihin sa mga hindi daw boboto kay Amy, pag-isipan nyo po muna. Huwag po muna kayong magsalita agad ng tapos. Pag-isipan nyo muna. Para sa akin kasi, pagdating sa politics, gamitan talaga yan. Mangga. Meron, mangga. Ganon talaga. Ganon talaga sa politika. Lalo na sa kampanya sa eleksyon. Ganon po talaga yung labanan dyan eh. Mangga talaga yan. Pero, this time, sigurado ako, hindi lolokohin ni Amy si BP Sara. Sigurado po ako dyan. Tignan nyo. Amy plus Camille Villar, 2 boto yan. Di po ba? Para hindi ma-impeach si BP Sara. Ngayon, kung hindi natin iboboto si Amy at si Camille, paano kung manalo si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan? Oh, sigurado ba kayo?
Sigurado ba kayong matatalo si Bam at si Kiko? Aminin natin yung sarili natin. Hindi tayo nakakasigurado. Hindi ka nakakasigurado. Tandaan nyo, ang lahat ng survey ngayon, hindi na natin pinagkakatiwalaan. Imbis na +2, no? Kung manalo si Camille at si Amy, +2 yan. +2 na poprotektahan nila si VP Sara, +2 na iboboto nila si VP Sara para hindi ma-impeach. Sigurado na yan. Sigurado na yan. +2 yan. Ngayon, kung hindi nyo iboboto at nanalo si Bam at si Kiko, -2 yan. Kung natalo sila, Amy, Camille, natalo, -2. Tapos, nanalo si Bam at si Kiko, +2 sa kabila.